yun, ano yan eh, pinakahawakan yung ganyan. Hindi naman ikaw sila, ito pinanghawakan nila, narinig ko rin lang yun. Pero sinasagot mo niya, ito yung wala nung bata ko. At nito lang talaga ako nakarinig ng ano eh, ng salita ng mga aturo ng mga Muslim. Dito ako ngayon nagkakaroon ng idea. Pero kasi talaga yung pinagmulatan ko, Bible, Christian, yun talaga. Alhamdulillah, bro. Maliwanag ko sa'yo. Itong word of God, in the beginning was the word, okay? Ay nagsimula ang lahat sa salita ng Diyos. Let there be light, let there be trees, di ba? Ang sunod doon, and the word was with God. Tama? Ang salitang makapangyarihan sa Diyos lamang. Halimbawa ikaw, ang salitang hindi makapangyarihan eh. Sabihin mo ngayon ganito, bro. Gusto ko ng ice cream. Do you think ang ice cream lilitaw sa harapan mo? Hindi, kasi ang your words mo hindi powerful. Ang Diyos lamang, sige, ang kanya salita ay powerful na kapag sinabi niya ganito, magkaganito. Let there be. Tama? Okay. Kasi pinanghawakan nila, ganito pa ha. Mga word na ganito hawak nila eh. The word was God, and the word became flesh and dwelt among us. Ang salita nagkalaman, tama? Ayun. At yun daw si Jesus. Hindi lamang si Jesus yun bro, ang salita na nagkalaman. Sabi ko una, si Adan, hinugisan siya. Tama? Pero, utos din ng Diyos na maging tao siya. Tama din? No. Okay. Pangalawa, si Abraham at si Sarah, kapwa matanda ng mag-asawa. Wala silang anak. Paano nagkaanak si Sarah kay Isaac? Hindi ba salita din ng Diyos na binigay ng Diyos kay Abraham? Itong salita nagkalaman in the person of Isaac. Sa kaso naman ni John the Baptist, si Zachariah ay matanda, si Elizabeth ay baog. Paano nagkaanak kay Juan Bautista? Hindi ba salita din lang ng Diyos binigay kay Zachariah? Na ikaw magkakaroon ng anak na lalaki? Nagkalaman din ang salita ng Diyos. Ikaw bro, magtalik nanay tatay natin. Millions of cells ang lumalabas. Sino magdidesisyon na itong particular na cell na ito magiging tao, magiging ikaw? Nanay tatay mo o ang Diyos? Yes, you are a word of God that became flesh. Hindi lamang yung kay Jesus. Para sa lahat. Para sa lahat yun. Pero yung isa sa mga may tanong pa, siyempre ngayon lang talaga ako na Hindi bro, mas maigi yan. niliwanag. Bago mo itanong yun bro, tapusin ko mga paliwanag yung John 14:6 na nalilito kayo. Yung I am the way, the truth, and the life. No one can Father except through me. Tama? Noong panahon po ba ni Abraham, sino way to God? Was it Jesus or Abraham? Noong panahon ni Abraham, sino naging way ng mga tao sa Diyos? Si Abraham. Si Abraham o si Jesus? Abraham. Si Jesus eh. Noong panahon ni Moses, sino way to God? Moses din. Kasi babasahin natin sa Biblia, nakalagay dyan sa Biblia sa 1 Kings. 1 Kings chapter 8 verse 27. Ito kasi sa simula dyan, chapter 8 eh. Si King Solomon gusto niyang gumawa ng templo. Okay? Kung saan mag-aalay siya ng panalangin sa Diyos. Okay? Ang tawag niya rito ay bahay ng Diyos. Tama? Pag sinabi bang bahay ng Diyos, is it literal? O ito'y patalinghaga lamang? Hindi yan literal. Kundi, pag sabi nga bahay ng Diyos, sabihin, bahay sambahan. Tama? Ayun. Katulad niya sa Tagalog ka eh. Pag sinabi bang anak araw, ano ibig sabihin? Tatay niya araw? O tao maputi? Tao maputi. Anak pawis, mahirap. Masipag. Anak bukid, magsasaka. Anak ng teteng, Ramon Revilla. Di ba? Mga idiomatic expression yun, bro. Hindi yun literal. So ito ngayon si Solomon, ay gusto niya magpatayo nga ng tinatawag na Temple of God, House of God. Pero nung sabi niya doon, sa verse 27 ng chapter ng King, sabi niya, but will God indeed dwell on the earth? The heavens, even the highest heaven cannot contain you. How much is this temple that I have built? Nagtatanong siya na rhetoric na question. Sabi niya,
Maari ba talaga manirahan ang Diyos sa lupa? Samantalang ang langit ng mga langit at mga langit ay hindi ka magkasya. Paano itong templo na aking pinatayo? So, ibig sabihin, hindi papasok dito ang Diyos. Tama? Sa lupa, kasi ang daigdig natin tinitirhan, mas maliit pa ito kaysa araw. Yung araw na ay maliit pa yun kasi mga bituin. Kaso lang, they are billion years away. Kaya tingnan natin sa mata natin ay maliit yung bituin. Mas malaking araw kasi mas malapit sila sa Earth. Ang araw, di ba? Okay. Itong daigdig, wala ito. Bababa dito ang Diyos? No. Hindi po pwede. Okay. Pero bumababa siya according to His Majesty. Okay. Ngayon. Sabi sa Book of Amos, chapter 3, verse 7, ito nakalagay. Surely, the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Ang Diyos ay kapag may gusto siya mangyari, ay ipapaalam niya ito sa kanyang mga alipin sa mga propeta. Okay? So, ang messenger ng Diyos, dalawang klase yun, bro. Angel messenger and human messenger. Mga prophets. Yung angel messenger, halimbawa, kung gusto ng Diyos ngayon na mamatay ako habang nag-uusap tayong dalawa, do you think kailangan niya bumaba rito? He will just simply send, command the angel of death to remove my soul from my body. Tapos. Only His word. Kuha mo? So ngayon, dahil hindi bababa dito ang Diyos sa lupa, paano makarating ang kanyang masalita para malaman natin kung anong gusto ng Diyos, anong hindi gusto ng Diyos? So itong human messengers, ang kanilang obligasyon ay is to guide us on how to live according to God's will, on how to worship God. So itong John 14:6, ano ibig sabihin nito? Sabi doon na Jesus doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my except through me. Na dala niya ang the truth. The truth is the word of God, tama? Dala niya. And He showed the people the way. Not the destination. Yes. Pinakita niya kung paano ito isabuhay ang salita ng Diyos. Kaya kung sino man ang maniwala sa truth na dala niya, kasi binanggit niya sa John 8:40. Ano sabi niya sa John 8:40? Maliwanag bro ha? As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. So, siya mismo nagsabi na siya tao lamang. Bakit i-insist natin na Diyos siya? Siya mismo nagsabi. You are determined to kill me, a man who has told you the truth. Pinagtatangka niyo akong patayin ang tao na nagpaalam sa inyo ng katotohanan na akin narinig lamang mula sa Diyos. Okay? So he carried the truth from God. And he showed this truth, the way how to put it into practice. Kaya sino mang maniwala sa kanyang mensahe, the truth that he brought from God, and follow this way, what will happen? They will attain life. Makakamtan nilang kaligtasan. Yun ibig sabihin, I am the way, the truth, and the life. Nung panahon niya yun. Nung panahon ni Moses, ni-reveal din sa kanyang 10 Commandments, this is the truth. Okay? At kung susundin ito ng mga nasasakupan niya, then they will be saved as well. May mga batas dun eh. Ang Torah, ang aklat ni Moses, ito yung mga batas ng mga Hudyo. At ito ay ayon sa Biblia, ano sabi ni Jesus sa Biblia? Sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I did not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, even the heavens and the earth will pass away. Not a single letter will be removed from the law until everything is accomplished. So, sinunod lamang niya ang batas na nauna sa kanya. Kaso nga lang, medyo mahigpit ang batas na nauna sa kanya, ay medyo naging flexible ang approach ni Jesus. Kaya kapag gumawa si Jesus ayon sa Biblia ng mga gawain o ang mga disipulo niya ng mga gawain na salungat sa nakagisna na tradisyon ng mga Hudyo, nagko-comment sila kagad kay Jesus, katulad ng hinayaan niya mga disipulo niya na mamitas ng trigo at mais sa araw ng Sabado. Kasi ayon sa batas ng Hudyo, ang sino magtrabaho sa araw ng Sabado, papatayin. Alam mo hindi? Ano sa Biblia yan? Kita ko sa'yo, palapit ko sa'yo para makita mo.
Exodus 31. The Sabbath. Okay? Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who desecrates it is to be put to death. Those who do any work on that day must be cut off from their people. For 6 days work is to be done, but the 7th day is a day of Sabbath, rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrate for the generations to come as a lasting covenant. It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth. On 7th day, He rested and was refreshed. Ay, napagod. Nakabawat na lakas. Na-refresh ko talaga. Okay. So, yan pa yan. Sa Exodus 35, meron pa yan. Kaya yung 7th Adventist, mga palagpat mga tao dyan. Moses assembled the whole Israelite community and said to them, "These are the things the Lord has commanded you to do. For 6 days work is to be done, but the 7th day shall be your holy day, and the day of Sabbath, rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Do not light a fire in any of your dwellings on the Sabbath day." Halimbawa, ay nanay, ang asawa mo nakalimot magtimpla ng gatas para sa anak mo. Araw na Sabado, sabihin mo bukas ka na dumidi anak kasi nakalimot, hindi pwede magsiyag. Magpaliyab ng apoy. So, ang ginawa ni Jesus, ginawa niya itong flexible. Kaya hinayaan niya na mamitas ang mga disipulo na nakalagay sa Lucas chapter 6. Pakita mo sa Lucas chapter 6. Hindi siya anak ng Diyos, anak siya ng tao. Eh? Anak siya ng tao. Busog si brother. One Sabbath, Day of mo, Jesus bro. was going through the grain fields, and his disciples began to pick some You heads go of work? grain, grab them in their hands, and eat the kernels. Some of the Pharisees, itong mga guro, di ba? Asked, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Okay? Jesus answered them, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God." Yung house Si of God, brother. ibig sabihin, templo. Okay? And taking the consecrated bread, he ate what is lawful only for priests to eat. And he also Saan gave some to kayo his nagtatarawi? companions. Hindi kayo makapagtarawi. Then Jesus said to them, "The Son of Man is Lord of the Sabbath." Son of Man pala siya, hindi pa siya Son of God. Son of Man. Hindi talaga siya The Lord tinuturing. of Sabbath. Kasi siyang nasunod. Jesus is Lord of Sabbath. Di ba? Yung panahon niya, Ustad, walang sumasamba sa kanya. Wala. Walang... At ano yun doon? Ginawa niyang inano niya, binigyan niya halimbawa. Practical lang. Kasi kahit ako practical ako halimbawa. Anong sabi niya doon? Sabi niya, nasaan ang katinoan ninyo? Ang iyong hayop ay nahulog sa balon. Dahil kung umuaraw na sa balon, hindi mo sasagipin, bukas mo pa sasagipin. Hindi. Kahit sa Islam, meron kami dyan bro, tinatawag namin dyan na ad-darurat, tabihul mahdurat. Necessity supersedes the prohibition. Ang matinding pangailangan ay mangibabaw. Especially kung ang pinag-uusapan ay between life and death. Kaya kami mga Muslim, kahit bawal sa amin kumain ng baboy, pero kung yun lamang ang paraan para mabuhay ka, you are allowed at that particular moment. Hindi sa lahat ng mga Muslim, ikaw lang dahil ko may pangangailangan. Pag nawala na yung pangangailangan mo, dahil babalik sa original ruling na haram yun. Naging flexible si Jesus. Sumunod siya sa batas na nauna sa kanya. Mama? Iyan ka ulo. Sige, tanong mo na yung sumunod ka na. Tanong mo na. So yung mga propeta, lahat ng mga propeta, Sige bro, tanong mo. Ano ba yung matatanong mo? Kasi naano ko eh. Nawala. Hindi kasi isa sa mga tanong ko kung mahal katulad sa ngayong panahon natin ngayon, ang mosque talaga napakahalaga. Bakit nung panahon ng old at saka new walang nabanggit na mga mosque? Kung talagang naging Muslim ang galing tayo talaga sa Muslim na. Paano? bro, ang mosque is an English word yun. Mosque. Ang Arabic talaga is masjid. Masjid.
Pag sinabing masjid, a place of prostration. Maaring wala silang a place of prostration, maging si Jesus, ayon sa Matthew 27:39. Okay, siya ay nagdasal. He went a little farther and fell on his face to the ground and prayed. He prostrated. He made sujud. So yun ang kanyang masjid. A place of prostration. Nakuha mo? Katulad ito, markaz. Pag sabi markaz, in Arabic word, sabi ko, ang concentration. Rakaz, concentrate. Nakuha mo? Yun ang Arabic word nun, masjid, the place of prostration. So wala talaga siyang pinagawa kahit na isa ganun. Si Jesus, Kahit ng Old Testament na. nagdarasal sila sa mga tao nila, may mga tabernakulo, may mga sinagoga, mga ganun yun. Iba yung ano nila. Maging ang lahat ng mga propeta ay tawag nito, isang mensahe nila na sambahin ng nag-iisang Diyos. Pero ang pamamaraan ng pagsamba magkaiba. The how, the where, the when may differ sa bawat propeta. Okay? Pero why, isa. Why they pray, why they fast, why they give charity? To worship God. Tama? Katulad niya, nung pinakita ko sa na versikulo sa Biblia, yung panahon ni Moises talaga papatayin ka pag nagtrabaho ka, pero nanangin siya. Depende sa pangangailangan ng panahon. And flexibility ang Diyos. Ang batas niya. Sa panahon, 8 feet talaga eh. Ano pa? Ayan Okay, ito pa. Kung ngayon mo yung word na masjid ay wala sa Biblia,